May mga desisyon tayo sa ating buhay na maaari tayong baguhin ng tuluyan. Pero maaari nga rin ba itong magbago base sa ating sitwasyon? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng lalaking si Jed. Sa isang lungsod ay mayroong napakaganda at mamahaling mansyon. Pero sa loob nga nito ay napakatahimik. Sa ikalawang palapag ay nandoon ang binatang si Jed. Nakahiga lamang sa kanyang silid maghapon. Nakatitig siya sa kisame pero ang isip ay napakalayo. Sa kanyang paligid ay nakapalibot ang mamahaling gamit. Mga poster ng kanyang paboritong banda, isang malaking TV sa pader at kumpletong gaming setup. Nakaramihan sa mga ito ay regalo ng kanyang daddy. Pero sa napakaraming material na bagay na ito, ni isa man sa mga yun ay walang nagbibigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Ang dami kong gamit. Pero para saan pa? Wala naman ako makausap dito sa bahay. Si mami, matagal nang wala. Si daddy naman, puro na lang negosyo ang importante sa kanya. Sobrang simple lang ng gusto ko. Yung maging masaya. Yung totoong saya. Bulong ni Jed sa kanyang sarili. Maaga nga kasing nawala ang kanyang mami dahil sa isang aksidente. Bata pa lamang siya noon. At halos hindi nga niya lubos maintindihan ang mga pangyayari. Ang natatandaan lamang niya ay malamig na kabaong at ang mga luha ng kanilang mga kamag-anak. Simula noon, ang kanyang daddy na si Randy na ang kanyang naging sandigan at nagpalaki sa kanya. Pero dahil palaging busy ang kanyang daddy sa kumpanya, mas madalas pa nga nakakasama ni Jed ang kanyang yaya at ang kanilang mga kasambahay habang siya ay lumalaki. Isang gabi naman, noong kakauwi lamang ni Randy mula sa opisina, naabutan niyang nakabukas pa ang ilaw sa kwarto ni Jed. Kaya doon na nga rin siya dumiretso. O Jed, bakit gising ka pa? Gabing-gabi na ha. Hindi man lang tumingin si Jed sa kanyang daddy at tumagilid lamang sa kanyang kama. Gising pa. Sanay na ako maghintay ng ganitong oras bago ka makita. Napahinto saglit si Randy. Tsaka dahan-dahang umupo sa gilid ng kama ng kanyang anak. Pasensya ka na Jed. Alam mo naman di ba? Marami akong inaasikaso sa kumpanya. May mga meetings. May mga papeles. Pero ngayon nandito na ako. Magkasama na tayo. Hindi pa rin lumingon si Jed sa kanyang daddy. Kasama? Daddy, ilang minuto lang kaya tayong magkasama. Pagkatapos nito, sigurado bukas, wala ka na naman. Baka nga next week na ulit tayo magkita eh. Napabuntong hininga na lamang si Randy. Ramdam niya ang bigat sa boses ng kanyang anak. Galit at pangungulila. Ano ka ba naman Jed? Binata ka na Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Lahat ng to ginagawa ko para sa'yo. Para hindi ka mahirapan. Para makasiguro ako na may maganda kang kinabukasan. Biglang tumayo si Jed sa harapan ng kanyang ama. Kinabukasan daddy? Pero paano naman ang kasalukuyan? May masayang kinabukasan pa ba? Kung ngayon pa lang, wala ka ng oras sa akin. Napatigil si Randy sa sinabi ng kanyang anak. Napatitig na lamang siya kay Jed na puno ng hinanakit. Hindi niya alam kung paano ito sasagutin. Mula noon, sa tuwing magkikita nga silang mag-ama, nagkakaroon lamang ng komosyon sa kanilang pagitan. Kaliwat kanan ng sagutan at hindi magagandang salita ang kanilang nabibitawan. Makalipas ang ilang araw na walang tigil ng pagtatalo, dumating na nga rin sa punto na napuno na rin si Jed. Sa gabing yun, tahimik niyang inilagay ang ilang pirasong damit sa kanyang bag. Kinuha nga rin niya ang konting ipon na itinago sa kanyang aparador. Habang nagbabalot ng kanyang mga gamit, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko na kaya to. Kung magkukulong lang ako dito, walang mangyayari. Walang kasiyahan. Kahit mahirapan ako,
Mas mabuti na rin yun kaysa manatili dito na puro kalungkutan lang. Pagkababa niya ng hagdan, nasalubong niya ang kanyang daddy na kakarating lamang mula sa opisina. Anak, Jed, saan ka pupunta? Ano yung mga daladala mo? Naging matigas ang sagot ni Jed. Aalis na ako. Hindi ko na kaya to. Ano? Anak naman, huwag ka magbiro ng ganyan. Sinasabi ko sa'yo, Jed, iba ang mundo sa labas. Hindi mo yung kakayanin. Hindi madali ang buhay sa labas. Walang problema sa akin yung daddy. Mas mabuti pang harapin ko ang hirap sa labas kaysa manatili naman dito sa mansyon. Puro kayamanan nga, pero puro din kalungkutan. Sa puntong yun, hindi na nga napigilan pa ni Randy ang kagustuhan ni Jed. Sige Jed, ikaw ang bahala. Tingnan natin kung kaya mo. Pero kung hindi mo kaya, bumalik ka lang dito. Sambit ni Randy. Naglakad palabas ng gate si Jed. Hindi man lang siya lumingon. Naiwan si Randy na nakatayo, hawak ang dibdib at puno ng panghihinayang. Naging mabigat ang loob ni Jed noong iwan niya ang malawak na tarangkahan ng kanilang mansyon. Ramdam niya ang malamig na hangin ng gabi na para bang humahaplos sa kanyang balat. Kasabay ng kirot na iniwan ng pagtatalo nila ng kanyang daddy. Sa unang pagkakataon, nagdesisyon siya na hindi nilang manatili sa 4 na sulok ng kanyang kwarto. Lumayas na nga siya, dala ang ilang pirasong damit at konting ipon mula sa allowance na ibinibigay sa kanya. Bahala na. Kakayanin ko to. Mahina niyang bulong habang naglalakad papalayo. Pilit niyang pinipigilan ng luha na gustong kumawala sa kanyang mga mata. Sa dami ng kanyang mga kotse, iwala siyang dinala ni isa sa mga ito. Dumiretso nga si Jed sa terminal ng mga sasakyan. Hindi nga siya sanay sa ganitong klase ng lugar. Maingay, magulo, at puno ng iba't ibang mukha ng tao. May mga nagmamadali, may mga pagod na, may mga nagtatawanan. Para kay Jed, bago ang lahat ng ito. Kaagad na nga rin lumapit si Jed sa isang konduktor. Boss, magkano po ba ang pamasahe dito? Tanong niya. Nahihiya at halatang hindi sanay sa ganitong sitwasyon. Sinipat nga siya ng konduktor mula ulo hanggang paa. Hindi maikakaila na mamahalin ang mga damit at sapatos ni Jed. 20 lang iho. Sige na, sakay ka na. Kaagad namang kumuha ng pera si Jed sa kanyang bulsa at iniabot ang 1,000 piso. Medyo natawa ang konduktor. Aba iho, wala ka bang barya? Ang laki naman nito. 20 lang ang pamasahe mo. Naku Manong, wala po eh. Sorry po. Sagot naman ni Jed habang napapakamot sa kanyang ulo. Umiling na lamang ang konduktor at nag-abot ng sukli. Ayan iho, sa susunod magdala ka ng barya ha? Tumango na lamang si Jed at doon napaisip na ibang-iba pala talaga ang buhay sa labas. Ibang-iba ito sa lahat ng kanyang nakasanayan. Noong makarating na nga si Jed sa isang lugar kung saan hindi siya pamilyar, naglakad-lakad na lamang siya. Hanggang sa napunta siya sa isang makitid na kalye kung saan mayroong mga apartment na pinapaupahan. Nakita niya ang isang matandang babae na tila caretaker. Magandang gabi po nanay. Magalang niyang bati. May bakanting apartment po ba dito? Tumingin ang matanda sa kanya. Halatang nagtataka sa maayos na pananamit ni Jed. Meron naman iho. Maliit nga lang, pero maayos pa naman. Kakayanin mo ba ang renta? Hindi mura dito iho. Tumango si Jed. Oo naman po nanay. Kayang-kaya po. Pinakita ng nga rin ng matanda ang isang silid. Maliit lamang ito. Mayroong lumang kama, isang maliit na mesa, at bintana na halos hindi na nga rin nakakabukas ng maayos. Malayong malayo nga talaga ito sa kanyang kwarto sa mansyon.
na mayroong malalambot na kama, sariling banyo, at napakalawak na espasyo. Ngumiti na lamang si Jed. Ayos na po ito, Nay. Kukunin ko na po. Sigurado ka na ba talaga, iho? Baka mas maganda ang hanap mo. Alok ng matanda. Hindi na po, Nay. Sakto lang po ito sa kailangan ko. At doon na nga rin nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Jed. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Sanay siyang gumising ng tanghali noong siya ay nasa mansyon pa. Pero ngayon ay iba na. Pinilit niyang bumangon sa manipis na kutsyon kahit napakalamig ng paligid. Wala man siyang karanasan at hindi sanay, lumabas pa nga rin siya para maghanap ng trabaho. Ilang oras siya naglakad-lakad. Nagbabasa ng mga karatula. Pero halos lahat ay nagdadalawang isip na tanggapin siya. Lalo wala nga siyang sapat na work experience. Hanggang sa napadpad nga siya sa isang coffee shop sa tabi ng kalsada. Simple lamang ang coffee shop na ito, pero puno ng tao. Ma'am, pasensya na po. Hiring po ba kayo? Nahihiyang tanong ni Jed sa isang babaeng nakaupo sa counter. Kagaya ng kanyang nararanasan kanina pa, tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Oo, tamang-tama. Naghahanap kami ng bagong server. May experience ka na ba? Saglit siyang natigilan. Hindi niya kayang sabihin na wala pa siyang karanasan. Pero hindi nga rin siya makapagsinungaling ng direkta. Kaya sumagot siya. Wala pa po, ma'am. Pero willing naman po ako matuto. Kahit mahirap, kakayanin ko po. Napatingin ang lalaking manager na nasa loob ng coffee shop. Maya-maya ay lumapit ito. Ako si Kuya Ben, manager dito. Kung gusto mo talaga magtrabaho dito, sige, subukan natin. Pero mahirap dito, ha? Hindi ito katulad ng bahay na puro yaya ang gumagawa. Madaming mga customer. Kailangan na sikasuin lahat. Ngumiti si Jed kahit kinakabahan. Opo sir, kayang-kaya ko po. Kailangan ko po talaga ng trabaho. Nagkamayan na nga sila. Tanda ng bagong simula. Masayang-masaya nga talaga si Jed dahil ngayon ay mayroon na nga siyang trabaho. Pero noong unang araw pa nga lamang niya bilang bagong server, ay iba't ibang karanasan na nga kaagad ang kanyang kinaharap. Hindi naging madali. Natapunan siya ng kape dahil mali ang pagkakabuhos. Muntik na nga rin siyang madapa habang nagdadala ng mga tray. At ilang beses na nga rin siya napagalitan ng kanyang mga kasama. Uy Jed, yung order sa table 3. Huwag mong kalimutan ha. Sigaw ni Angel. Isa sa mga katrabaho niyang babae. Oo nga pala. Pasensya na. Mabilis namang sagot ni Jed habang nagmamadali. Pero sa kabila ng hirap, unti-unti na nga rin siya natututo. Sa bawat pagkakamali, pinapaliwanagan siya ng kanyang mga kasamahan. At sa bawat araw, unti-unti na nga rin nararamdaman ang pakiramdam ng pagiging isang ordinaryong tao. May hirap, may pagod, pero mayroong tunay na samahan. Gabi na nga noong matapos ang unang shift ni Jed. Pagod na pagod talaga ang kanyang katawan. Pero kakaiba naman ang saya sa kanyang puso. Habang naglalakad pa uwi sa kanyang maliit na apartment, napangiti na lamang din siya sa kanyang sarili. Ganito pala ang pakiramdam. Nakakapagod, pero parang mayroong halaga. Pagdating sa kwarto, naupo siya sa kanyang manipis na kutsyon at napabuntong hininga. Bigla niyang naalala ang kanyang daddy. Daddy, ito yung hinahanap ko noon pa. Yung maramdaman na mayroon akong silbi. Kahit hindi marangya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at napatingin dito. Naisipan niyang tawagan ng kanyang daddy. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi pa. Hindi pa ngayon. Bulong niya. Kailangan ko munang patunayan ang sarili ko. Kailangan ko munang patunayan na kaya ko.
Doon na nga nagsimula ang mas matinding pagbabago sa buhay ni Jed. Unang linggo pa nga lamang ni Jed sa coffee shop. Pero para bang napakarami na rin nangyari. Mula sa pagiging prinsipe ng mansyon, ngayon, isa na nga lamang siyang ordinaryong server na nagbubuhat ng mga trays, naglilinis ng lamesa at nakikipag-usap sa iba't ibang customer. Hindi siya makapaniwala na kanyang kinaya. Kahit ilang beses na nga rin siyang muntikang sumuko. Grabe ka, Jed. Parang lagi kang kinakabahan. Chill ka lang. Hindi ko pa ba sanay? Tumatawang sambit ni Marvin. Napakamot na lamang sa ulo si Jed. Medyo nahihiya. Pasensya na, Marvin. Hindi talaga ako sanay sa ganito eh. Bigla rin namang sumingit sa usapan ang isa pa nilang kasamahan na si Angel. Alam mo, Jed, okay lang yan. Lahat naman kami dumaan sa ganyan eh. Ako nga dati, 3 baso pa ang nabasa ko sa unang araw. Ang mahal pa naman ng bayad ko doon. Kaya kaya mo yan. Basic lang sa'yo yan. Nagkatawanan na nga sila at doon unti-unting nabawasan ang kaba ni Jed. Doon na nga rin napalagay ang kanyang loob sa kanyang mga kasamahan. Lumipas pa nga ang madaming araw at unti-unti na rin nasanay si Jed sa kanyang trabaho. Pero hanggang ngayon, patuloy pa nga rin niyang itinatago ang kanyang tunay na katauhan. Wala silang kaalam-alam na ang kanilang baguhang server ay isa palang napakayamang tao. Isang umaga, pagkapasok ni Jed sa kanyang trabaho, ay isang utos kaagad ang bumungad sa kanya. Jed, pakiayos naman yung table 2. Nandyan yung regular customer natin. VIP yan ha, kaya ayusin mo. Bulong ni Angel habang nakaturo sa isang dalaga na bagong dating lamang. Napalingon si Jed at halos mapatulala. Isang napakagandang babae ang pumasok. Matangkad, maayos ang pananamit at halatang galing sa isang marangayang pamilya. Sa bawat hakabang nito, ramdam niya ang ganda at karisma ng babae. Good morning po, ma'am. May order na po ba kayo? Bati ni Jed na medyo kinakabahan pa. Kaagad namang ngumiti ang dalaga kay Jed. Isang caramel latte please, and isang blueberry cheesecake. Yun lang. Habang isinusulat ang order, hindi mapigilan ni Jed na mapatingin muli. Napakakinis ng balat. Maganda ang mga mata. At ang ngiti na parang kaya makapagpabago ng buong araw niya. Ayos ka lang ba? Tanong ng babae. Nakataas ang kilay. Opo ma'am. Sorry po. Medyo napatulala lang. Sagot ni Jed sabay ngiti. Pilit niyang itinatago ang kanyang kaba. Napatawa naman sa kanya ang babae. Bagong server ka dito no? Ngayon lang kita nakita ha. Opo ma'am. Bago lang po ako. Sige po, ipapagawa ko na po yung order nyo. Namula si Jed at agad na tumalikod. Ano ba to? Bakit ako kinakabahan ng ganito? Sambit ni Jed sa kanyang sarili. Ilang minuto pa nga rin ang lumipas at inihain na nga ni Jed ang mga order. Ma'am, ito na po yung order nyo. Isang caramel latte, blueberry cheesecake. Ngumiti naman ng babae. Salamat. By the way, ako nga pala si Maggie. Saglit naman natigilan si Jed bago ngumiti. Ako naman po si Jed. Sige po ma'am, enjoy nyo lang po yung food tsaka yung drinks. Habang pinagmamasdan ni Angel ang dalawa, bumulong ito kay Marvin. Naku Marvin, tingnan mo si Jed oh. Halatang halata. Type ata yung regular customer natin. Napatawa rin naman si Marvin habang pinapanood ang reaksyon ni Jed. Sa mga sandaling yun, habang nagtatrabaho si Jed ay hindi niya mapigilan ng kanyang sarili. Panay ang sulyap niya kay Maggie. At doon na nga rin niya napagtanto sa kanyang sarili na para bang kakaiba ang kanyang nararamdaman sa dalagang ito. Kaya't matapos ang halos isang oras na pananatili doon ni Maggie, nagpa siya na nga itong umalis. Pero bago pa nga ito makalabas, naglakas loob na nga si Jed na lapitang muli si Maggie. Ma'am Maggie, baka pwede ko pong mahingi yung cellphone number mo.
Para kung sakaling gusto niyo pong umorder ulit, mas madali po. Text niyo lang po ako. Nasorpresa naman si Maggie dito. Nagtaka siya at napataas ang kanyang kilay. Cellphone number ko? Para lang sa order? Kinabahan si Jed at nag-isip ng dahilan. Opo. Pwede rin namang para lang po sa kaibigan. Sandaling natahimik si Maggie bagong umiti. Okay, sige na nga. Pero huwag kang tatawag ng 2:00 ng madaling araw ha? Biro naman ni Maggie. Kaagad na nga kinuha ni Jed ang cellphone niya at mabilis na itinipe ang number ni Maggie. Halos hindi nga rin siya makapaniwala. Salamat Maggie. Hindi ko ito malilimutan. Bulong niya. Noong matapos na nga ang kanilang shift sa trabaho, kaagad siyang kinausap nila Angel at Marvin. Hoy, grabe ka Jed ha? Bawal yung ginawa mo ha? Pero dahil alam namin na type mo siya, pababayaan na namin. Bilib nga kami sa iyo eh. Ang bilis mong makuha yung cellphone number niya. Bungad sa kanya ni Angel. Napailing naman si Marvin. Ikaw talaga Jed oh. Tinamaan ka talaga kay Ma'am Maggie. Pero bro, nasabihan na kita. Ingat ka. Hindi siya ordinaryong babae. Hindi siya basta-basta. Anong ibig mong sabihin Marvin? Tanong ni Jed. Ewan ko. Pero ang bali-balita, mayaman daw si Ma'am Maggie. At ikaw, tingnan mo. Kaya bang tapatan ng kagaya natin ng buhay niya? Huwag kang magagalit sa akin Jed ha. Alam naman natin ang realidad. Ang mayaman, para lang sa mayaman. At tayong mahihirap, alam mo na. Natahimik na nga rin si Jed dito. Gusto niyang sabihin sa mga ito kung sino talaga siya. Pero mas pinili nga niyang itago. Dahil alam niya na hindi naman totoo ang sinabi ni Marvin. Pagka uwi naman ni Jed sa kanyang apartment, hindi na nga rin siya mapakali. Paulit-ulit nga siya nakatitig sa kanyang cellphone. Nagdadalawang isip kung tatawagin niya si Maggie. Noong hindi na nga rin siya makatiis, kaagad na rin niyang pinindot ang call button. Hello? Sino to? Sagot ng pamilyar na boses. Hi Maggie. Si Jed to. Yung sa coffee shop. Ikaw lang pala. Ang bilis mo namang tumawag ha. Di ba sabi ko sa'yo, huwag itatawag ng madaling araw? Biro naman ito. Napangiti si Jed. Hindi pa naman madaling araw, di ba? Gusto ko lang sana magpasalamat sa oras mo kanina. Natutuwa ako makilala ka. Wala yun, Jed. Madalas ako sa coffee shop na yun. Masarap talaga yung mga coffee nyo. Tsaka, cute ka naman. Sagot naman ni Maggie habang tumatawa. Talaga? Salamat. Maggie, sana minsan makalabas naman tayo. Libre ko. Jed, libre mo? Naku, baka magastusan ka pa. Huwag na. Biro naman ni Maggie. Hindi Maggie, kaya ko naman. Kahit saan mo gusto. Basta yung simple lang ha. Sandaling natahimik si Maggie bago sumagot. Sige Jed, no problem. Text na lang tayo. Marami pa rin akong gagawin eh. Pagkatapos ng tawag na yun, napahiga si Jed sa kama. Masayang masaya ang kanyang puso, pero punong-puno nga rin ito ng kaba. Magmula noong araw na yun, hindi na halos lumilipas ang 1 linggo na hindi nagkikita o nag-uusap sila Jed at Maggie. Kung hindi man sila nagtatagpo sa coffee shop, madalas ay sabay nga silang kumakain sa labas o kaya naglalakad sa parke kapag gabi. Lalong lumalalim ang kanilang pagkakaibigan at unti-unti nga rin nabubuo ang kakaibang koneksyon sa kanilang pagitan. Para kay Jed, kakaiba si Maggie sa mga babaeng nakilala niya. Hindi lamang siya basta maganda. Mayroong misteryo sa likod ng kanyang mga ngiti at sa tuwing sila ay magkasama, masayang masaya ang kanyang puso. Isang hapon, ay magkasama nga sila ni Maggie na nakaupo sa parke. Nakatingin sa paligid at parehong nakangiti. Alam mo Maggie, matagal na rin tayo nagkakasama at nagkakausap. Pero hanggang ngayon,
hindi ka pa rin nagkukwento tungkol sa sarili mo, tungkol sa pagkatao mo. Sabi ng mga katrabaho ko, nanggaling ka daw sa mayamang pamilya. Totoo ba yun? Saan ka ba nagtatrabaho? Parang palagi ka ring busy. Napangiti naman si Maggie sa kanya. Ikaw rin kaya, Jed? Hindi ka rin masyadong nagkukwento, no? Pero sige, ako nang mauuna. Tama sila. Mayaman talaga ang pamilya namin. At sa ngayon, nagtatrabaho ako sa JD Corporation. Dati pa lang talaga. Pangarap ko na magtrabaho doon. At ngayon, nasa kamay ko na. Kaya palagi akong busy. Pinag-iigihan ko talaga ang trabaho ko. Natulala at natameme si Jed sa kanyang narinig. Hindi dahil sa nanggaling sa mayamang pamilya si Maggie. Kung hindi narinig niya kung saan nagtatrabaho si Maggie. JD Corporation. Yun ang kumpanyang pag-aari ng kanyang daddy. Pero kahit gulat na gulat, umakto pa nga rin si Jed ng normal. Ah, totoo pala. Nanggaling ka talaga sa mayamang pamilya. Ako naman ito. Simple lang. Nagtatrabaho dito sa lungsod. Yung pamilya ko, lahat sila nasa probinsya. Kaya ako lang mag-isa dito. Nauutal na sambit ni Jed. Gusto na nga rin sana niyang ipaalam kay Maggie na mayaman din siya. Na pagkaari nga nila ang kumpanyang pinagtatrabahuhan nito. Pero mas pinili pa nga rin ni Jed na itago ang katotohanan. Sa mga sumunod pang araw, mas lalo pa nga rin naging malapit ang dalawa. Minsan, sabay na nga rin sila nag-aalmusal bago pumasok sa trabaho. Minsan naman, sabay pa nga silang umuuwi. Kahit magkasalungat ang kanilang mga oras, gumagawa sila ng paraan para magkita. At dahil na nga rin sa lumalalim nilang samahan, hindi na rin nakapagpigil pa si Jed. Isang gabi, habang magkasama nga sila naglalakad sa ilalim ng poste ng ilaw, biglang huminto si Jed at humarap kay Maggie. Maggie, pwede ba kitang ligawan? Alam kong mabilis, pero matagal na kitang gusto. Gustong gusto kita, Maggie. Dati pa lang. Nagulat naman si Maggie sa sinabi ni Jed. Saglit siya natahimik bago sumagot. Jed, hindi ko lamang isasagot ko. Masaya rin ako kapag kasama ka. Pero hindi pa rin ako sigurado sa nararamdaman ko. Yun ang totoo. Okay lang, Maggie. Hindi kita pipilitin. Basta gusto ko lang ipaalam sa'yo na seryoso ako. Seryosong-seryoso ako sa nararamdaman ko. Ngumiti nga lamang sa kanya si Maggie at tumango sa kanya. Mula noon, mas lalo pa nga rin nagsumikap si Jed. Halos araw-araw, may dala nga siyang maliliit na bulaklak. Minsan, ibinibigay niya ito ng mga simpleng sulat na may matatamis na salita. Pinapakita niyang handa siyang maghintay. Pero habang tumatagal, napapansin niyang hindi nagbabago ang trato ni Maggie. Lagi nakangiti, pero lagi mailap kapag napag-uusapan ang tungkol sa pag-ibig. May mga pagkakataon nga rin na sa tuwing magkasama sila at makakita si Maggie na kanyang kakilala, ibigla itong lumalayo kay Jed. Para bang biglang naging hangin si Jed sa mga ganoong oras. Isang gabi naman, matapos ang kanyang shift sa coffee shop, naglakad si Jed papauwi. Malayo pa lamang, bigla niya napansin ang pamilyar na muka. Walang iba kung hindi si Maggie. Pero hindi nga ito nag-iisa. May kasamang isang lalaki na naka-Amerikana. Halatang may kaya nga rin sa buhay at mayroong impluwensya. Agad na lumapit si Jed, dala ng pagkabigla at selos. Maggie? Ikaw ba yan? Sino siya? Nagulat naman si Maggie. Halatang nahiya at nantaranta. Pero sa halip na magpaliwanag, agad niya nitong isinantabi si Jed. Sino ka rin ba? Pasensya na ha, pero hindi kita kilala. Lumayo ka nga. Sambit ni Maggie. Para bang biglang tumigil ang oras para kay Jed. Ang babaeng inakala niyang totoo at matapat,
Bigla siyang ikinahiya sa hindi niya malaman na dahilan. Pagkarating sa kanyang maliit na apartment, halos sumangiyak-iyak si Jed habang nakatitig sa kanyang kisame. Hindi siya mapakali, kaya kaagad niyang kinuha ang kanyang cellphone. Tinawagan niya si Maggie. Maggie, ano yung kanina? Bakit mo ginawa yun? Bakit parang tinataboy mo ako? Parang hindi mo ako kilala. Ipaliwanag mo nga sa akin. Sa kabilang linya naman, malamig ang boses ni Maggie. Jed, tama na. Hindi tayo bagay. Pinagbigyan na nga kita eh. Naging magkaibigan tayo. Pero nangangarap ka pa? Gusto mong maging tayo? Hindi ako papayag doon. Isa ka ng hamak na trabahante. Hindi kita pwedeng ipagmalaki sa pamilya ko. Wala kang may pagmamalaki. At tanggapin mo yun. Pasensya na rin. Nabitawan ni Jed ang kanyang cellphone. Para bang binagsakan siya ng langit at lupa. Ang babaeng pinaghirapan niyang mahalin at pahalagahan, siya rin pala ang unang babasag sa kanya. Mula noong binasted siya ni Maggie, halos araw-araw, mabigat ang pakiramdam ni Jed. Sa tuwing nasa trabaho siya, hindi na nga niya maitago ang kanyang lungkot. Pare, ayos ka lang ba? Lahat nga kami naninibago na dito oh. Dati masiyahin ka. Pero ngayon, palagi kang malungkot. May problema ba? Tanong sa kanya ni Marvin. Bigla rin namang sumingit sa usapan si Angel. Ay nako Marvin, huwag mo na tanongin yan. Alam na rin naman natin ang dahilan eh. Ano Jed? Dahil kay Maggie no? Ikaw naman kasi. Una pa lang sinabihan ka na namin. Iba si Maggie. At iba rin tayong mahihirap. Yan ang katotohanan Jed. Kaya tanggapin na lang natin kahit masakit. Huwag kang mag-alala. Nandito lang kami para sa'yo. Nandito lang ako. Papasahin ka namin. Umiti ka na Jed. Nandito lang kami. Tsaka may mga customer tayo oh. Kahit napakahirap nga rin para kay Jed, ngumiti na lamang din siya kahit peke. Sa gabing yun, pagka-uwi ni Jed sa kanyang apartment, napaisip talaga siya ng malalim. Sa kabila ng lungkot na kanyang nararamdaman, naisip nga rin niya ang relasyon nila ng kanyang daddy, ang mga tampo at sama ng loob na matagal na nga rin niyang itinago. Naisip nga rin niya si Maggie at ang sakit na iniwan nito. Pero sa huli, napagtanto niyang kailangan niyang bumangon. Hindi ako pwedeng palaging ganito. Kailangan ko ring harapin ang lahat. Lalo na si Daddy. Mahina niyang bulong sa kanyang sarili. Kinabukasan, doon na nga rin niya ginawa ang malaking pagpapasya sa kanyang sarili. Tuluyan na nga bumalik si Jed sa kanilang mansyon. Hindi man madali sa kanya, pero pinilit niyang maglakad papunta sa opisina ng kanyang daddy. Doon niya nakita ang kanyang daddy na si Randy. Abala nga ito sa pagbabasa ng mga dokumento. Daddy. Mahina niyang tawag. Napatingin naman si Randy at nagulat. Jed? Anak? Nandito ka na? Huminga ng malalim si Jed bago nagsalita. Daddy, patawad po. Patawad sa mga ginawa ko. Nandito po ako ngayon para makipag-ayos. Totoo po ang sinabi niyo. Mahirap po talaga ang buhay sa labas. Ngayon po, gusto ko nang ayusin ang lahat. Gusto ko na rin pong tumulong sa kumpanya natin. Napatitig si Randy sa kanyang anak. Saglit na katahimikan ang namayani bago nga itong umiti. Anak, patawad din. Patawad sa lahat. Alam kong malaki ang pagkukulang ko sa'yo. Pasensya na talaga. Kung alam mo lang, araw-araw kitang hinihintay. Pero naniniwala ako sa'yo.
Alam ko, mas matututo ka kung pababayaan muna kita. At ngayong nandito ka na, hindi na ako papayag. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. At maturuan ka rin. Sige anak, walang problema. Hayaan kitang tumulong sa kumpanya natin. Ako ang bahala sa'yo. Mula noon, ay tuloy na nga bumalik si Jed sa maranganyang buhay na iniwan niya. Araw-araw, nasa opisina siya kasama ang kanyang daddy. Tinuturuan siyang humawak ng negosyo. Natutunan na nga niya ngayon kung paano mamahala ng mga tao, paano magdesisyon, at higit sa lahat, kung paano magtiwala muli sa kanyang sarili. Pero isang araw, doon na nga rin nangyari ang isa sa kanyang mga inaasahan. Dahil dito nga nagtatrabaho rin si Maggie, maaari talaga mag-cruise ang kanilang mga landas. Habang siya ay nasa opisina, biglang pumasok si Maggie. Nakasuot nga ito ng elegante, at noong makita nga rin ni Maggie si Jed, hindi siya makapaniwala. Gulat na gulat siya. "Jed?" Halos pasigaw na wika ni Maggie. Anong ginagawa mo dito? Sinusunod mo ba ako? Hanggang dito ba naman, Jed? Paano ko naman nakapasok dito? Hindi pa ba malinaw sa'yo ang lahat? Hindi tayo bagay. Hindi kita gusto. Tandaan mo yun. Napailing na lamang si Jed. Hindi, Maggie. Hindi kita sinusundan. At wala akong balak na gawin yun. Dito rin ako nagtatrabaho. Anong ibig mong sabihin, Jed? Paano makakapasok ka dito? Lalo na sa opisinang ito. Gulat na tanong ni Maggie. Bigla namang dumating ang kanyang daddy na si Randy. Lumapit nga ito sa kanila. "O anak, ang aga mo ngayon ha. Nandito ka na pala. May gusto akong ipakilala." Tinapik siya ng kanyang daddy sa balikat at tumingin kay Maggie. "Miss Maggie, siya ang anak ko, si Jed. Ang tagapagmana ng lahat ng ito." Nanlaki ang mga mata ni Maggie at hindi makapagsalita. "Sir Randy. Sir, totoo po? Ibig sabihin, anak niyo po si Jed?" Tumango naman si Jed. "Oo, Maggie. Ako ang anak niya. Ako ang anak ng may-ari ng kumpanyang ito. Pero dati, pinili ko magtrabaho sa coffee shop dahil gusto kong maranasan ang simpleng buhay. Gusto kong hanapin ang tunay na kaligayahan. Itinago ko lang ang pagkatao ko. Pero yun nga lang, hindi naging maganda ang lahat." Nanghina si Maggie at halatang nahihiya. "Sir Jed, pasensya na po. Hindi ko alam. At kung alam ko lang sana." Ngumiti naman si Jed, pero malamig ang kanyang tono. "Huwag mo nang ituloy, Maggie. Hindi na rin mahalaga. Ang lahat ng sinabi mo noon, sapat na yun para magising ako. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi ako naghahabol. At hindi ako maghahabol." Nagilakad paliw si Jed. Iniwan si Maggie na nakatulala. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking manliligaw niya na kanyang ikinahiya, mas mayaman pa pala sa kanya. Mas mataas pa sa kanyang inaakala. Sa kabilang banda naman, mula noong muling yakapin ni Jed ang kanyang pamilya at ang negosyo ng kanyang daddy, tila unti-unting nagkaroon ng kulay ang kanyang mga araw. Kung dati ay puno ng lungkot at panghihinayang ang kanyang muka, ngayon ay mas nakikita na nga ng mga tao ang sigla at kumpiyansa sa kanyang mga mata. Araw-araw nga siyang nasa opisina ng kanyang daddy. Tinuturuan nga siya nito ng iba't ibang aspeto sa pagpapatakbo ng kumpanya. Ngayon nga niya mas nalaman ang tunay na kahulugan ng saya.
Ang bawat importansya ng sakit, mga pagkakamali, ito ang susi sa mga aral na kanyang babaunin sa kanyang kinabukasan. Noong makilala na nga rin si Jed ng lahat ng kanilang mga empleyado, tuwang-tuwa talaga sila dito. Bukod sa pagiging masiyahin, hindi nila maikakaila kung gaano talaga kabait ang puso ni Jed. Mula nga rin noon, ilang beses na nga rin siyang kinukulit ni Maggie na magkaayos. Pero siya na rin mismo ang tumatanggi. Hindi man sa oras na ito, pero pinaniniwalaan ni Jed na darating din ang oras na para sa kanya. Ang oras na mararamdaman din niya ang pag-ibig na matagal na nga rin niyang hinahanap. Sa ngayon, mas ni-enjoy muna ni Jed ang kasiyahan habang kasama ang kanyang daddy. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ng lalaking si Jed. Sa kwento ni Jed ay pinapakita na higit sa lahat, mahalaga ang pagpapakumbaba at kakayahang magbago. Dahil doon nga rin natin matatagpuan ang sarili nating halaga at ang tunay na pagmamahal na hindi nakikita sa panlabas na anyo kung hindi sa puso. Sa kabila ng mga problema at paghihirap, palagi nating tatandaan na marami ring rason para tayo ay maging masaya. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.